Day good mga ka-JT sa Kalamat. Ito nga po, siyempre nagsimula kami sa Baguio, madaling araw, 3:30 at kami magra-ride niyan papuntang Atok, Benguet at sinimulan po namin, ang una po namin dinaanan diyan ay papuntang La Trinidad. Welcome La Trinidad, yang kalsada po 'yan. At ayan, sobrang lamig po diyan. Hindi po kami mapakali diyan sa pagra-ride na 'yan, medyo tinatamad. Medyo puyat diyan, konti lang ang tulog namin diyan sa bus. Pero kinaya naman yung La Trinidad na ano ho 'yan, bridge, papababa ho 'yan ng papuntang La Trinidad Market. Tapos ayan po yung Benguet, Kapitolyo, dadaanan po namin 'yan. Tapos kanan po kami pagkatapos po ng Kapitolyo, at diyan po magsisimula na yung senaryo namin. Diyan po sa makalampas po ng Kapitolyo, pagkanan po namin ng La Trinidad, lampas po kami ng La Trinidad at ayan po, madaling araw po 'yan. Pilit po naming binabagtas po 'yang kalamigan na 'yan, lahat po 'yan ng ano namin simula sa Baguio, talagang giniginom po kami, kulang po yung jacket na 'yan. Tapos after po no'n, makatapos po kami sa unang ahon diyan sa may Bontoc, highway na tinatawag, ayan po. After po niyan siyempre ayan, nagliwanag na, hindi ko na po nakunan ng ibang video yung ano kasi madilim at ayan po, nakita niyo naman po si JT Sakalam, napakabalot, sobrang lamig po niyan. Diyan po makakaranas po kami ng ano, sobrang ang lamig, hindi mo mapilang kalsada kasi sobrang lamig. Shoutout nga pala po kay Kuya Nene, great mechanic. Hindi sumuko yung tatlong bike na ginawa mo. Sobrang pasalamat sa'yo ng aming ride at hindi sumuko yung bike. Ang galing mo po, Kuya Nene. At ayan, siyempre bagtas lang po sa kalsada na 'yan, ayan tinatawag na Bontoc Road. Atok ho ang ano namin, ang aming tatakin diyan at sigurado ho kayong medyo kahit anong lamig ho diyan, napakasarap po ride. Tapos ayan, pakita po ang bida, hindi naman maaaring 'di magpapakita, balot na balot umagang-umaga kasi po sobrang lamig. After po niyan, nagpakita po yung liwanag, ayan napakaganda hong ano. Ayan ho, ilalampasan ho namin lahat 'yan papuntang Atok. At shoutout nga pala po sa mga gustong mag-ride diyan, ingat-ingat po tayo. Siyempre yung mga truck driver diyan, hindi naman po puwedeng umilag sa'tin kasi kargado sila, ahon talaga tapos, maraming pangarga kaya naintindihan namin kayo pero minsan 'wag naman ng sobrang pina, nasa tabi na ho, pinang-pina pa, joke lang po at ayan. Ayan po yung inabot namin na napakagandang view tapos, pahinga-pahinga lang po diyan kasi nakita ko lang po yung view na yan pero, sobrang haba po niyan. Pinaka the best na ni-ride ko yang Atok na yan, sobra-sobra po yan. Talagang kung talagang sa Anli ay yung ahon na yan talaga pong ayan, sumikat na po yung liwanag, inantay ko po yan tapos, wala ho kaming kainan diyan kasi umaga. Talagang sa Atok na ho kami nakakain diyan. Pero okey lang po, habang tinatahak namin yang Bontoc Road na yan, ang dami ko kong, daanan diyang mga bayan, yung Welcome Taloy Municipal ata po yun, una namin dinaanan after ng Benguet ano, provincial municipal. At ayan po, siyempre ayan po ang gaganda po talaga diyan ng tanawin. Ayan po yung sinasabi ko sa yung Bontong Road na nakahabaan na yan. Siyempre magpapakita po bida, balot na balot, ayan po. After niyo po mag-ahon, lulusong ho kayo na napakahabang ahon, tapos ahon ho uli. Konting lusong, ahon ho uli kaagad diyan, hindi ho kayo mauumay sa ahon diyan. Talagang binti at tuhod niyo na lang po yung nandiyan. Meron ho kami nakakasabay diyan, mga ilang-ilang mga bikers. Ang ginawa ho namin diyan ay balikan. Sa akaalam ko po diyan ay nakauwi ho kami ng Baguio ay 6:00, 7:00 na ng gabi. Tapos sasakay kaming bus, sasuwi na ho ng Calamba. Ang ginawa po namin diyan sa ride na 'yan ay balikan kami pero pilit po naming inagahan diyan yung pagpunta diyan sa ano. Pero sinasabi ko sa inyo kung lahat ng ahon, diyan niyo mararanasan, ayan po. Ayan po yung magandang view diyan tapos, dire-diretso lang po kami diyan, yang Bontoc Road na 'yan, may madaanan ho kaming Bontoc Expressway diyan. Tapos ayan po, 'pag nakita po niyo yung bahayan na 'yan, nasa bungad pa lang po kayo, wala pa kayo sa kalahati. Almost 50 kilometers ho 'yan, na parang 40 kilometers yung ahon na magsasawa ka. Pabalik gano'n din ho, pero hindi naman ho gano'n kahaba yung ahon, pero may tarik.
Ang gradient ho, hindi ko alam kasi wala akong pansukat. Tapos ang distance, ang haba, naku po, nakakaumay po. Talaga naman pong, mauumay ho kayo sa ahon. Kayo na ho magsasawa kapipidal ng kapipidal kahit anong lakas niyo. Iba ho namin nakakasabayan diyan, talagang ang lalakas pero nagpapahinga po. Ayan po yung makikita niyo yung mga view diyan. Lagi po ako natigil diyan para makita ko yung view, videohan ko lang. Pero hindi naman ho kami nagtatagal ng minuto diyan na sibat kaagad kasi siyempre napakalayo po nung pupuntahan na namin. At pagpunta po namin ng Atok, kita na po yung Mount Pulag, yung lugar ni Wangud. Siyempre hindi na ho kami pumunta doon, napakalayo pa ho noon, ang iikutin tapos patas pa ng patas. Hanggang sa highest point lang ho kami, hindi na ho kami pumunta sa Cherry Blossom Farm na 'yan dahil ano 'yan, balit na balit po ako diyan. Hindi na po ako nakapag-short diyan, jogging pants na lang kasi natagos yung lamig ko talaga, anong po medal. Pero okey lang naman po, kinaya naman po ni JT Sakalam. Ayan po, nakita ko na po yung dalawang kasama, si Vince Elmer at si Pisan Gino. Mekos-mekos lang po kami diyan pero napakalamig po talaga diyan, talagang hindi niyo kakayanin. Ayan po siyempre, nagpakita na kami, unang tigil ho namin 'yan. Unang pahinga, siguro nasa kalahatian na ho kami diyan bago magpahinga. Konting pahinga lang ho diyan tapos ride na ho uli. Tapos ayan, ayan po yung unang pahinga namin. Ayan, mekos-mekos na yan si Pisa Elmer tsaka si Pisancino. Si Pisa Elmer ho, umuwi diyan, may maraming prutas na dala. Ang bigat ng bag nung pauwi na kami. At after po niyan, siyempre pedal na po kami. Tapos makikita niyo po yung kalsada na yan. Ayan po. Bising-busy po 'yan sa mga kargada na mga truck, maraming pangargang truck, yung mga, gulay-gulay tapos siyempre papakita naman po ang bida, ayan si Pisancino, sunod-sunod lang po kami diyan. Lagi po ako nasa una kaya binabaliktad ko po yung camera lagi. At after po diyan siyempre makikita naman po kami ng spot na maganda at ayan kukunan ko uli ng video. At ayan, basta yung Bontoc Road na 'yan, napakahaba ho niyan hanggang kay Wang-Udu 'yan. Hindi ko alam kung hanggang Boscalan o hanggang Bontoc, napakalayo pa ho ng Bontoc diyan. Ang sinasabi ko sa inyo, chill-chill ride lang kami diyan, hindi ho kami nagmamadali. At after po diyan siyempre makakita naman kayo magandang tanawin, ayan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, ahon na naman po 'yan. Ayan po, siyempre dahan-dahan lang po ang JT Sala, may mga magandang view. Hindi na ako tumitigil diyan kasi 'pag tumigil ho kayo tuyo kaagad ang pawis niyo, hindi ho magtatagal ng ilang segundo yung pawis niyo tapos, dire-diretso lang po tayo diyan. Wala naman po kayo ibang kakaliwaan diyan papuntang kalsada na 'yan, lahat 'yan dadaanan niyo po. Ahon, 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 puro ahon lang po 'yan mga ka-JT Saka lang, wala po kayong gagawing paglusong diyan. Makakaramdam lang ho kayo diyan ng recovery 'pag yung dinahan-dahan niyo po yung pagpedal niyo mga ka-JT Saka lang. Tapos ayan po, napakagandang view po niyan, napakahaba po niyan, kayo naman magsasawa sa mga viewing diyan, matatanaw niyo po diyan. Excuse me po, nasasamid na po sa sobrang sama ng inabot diyan na kalamigan. Akala ko magkakasipon magkakaubo ako, ayan. Ayan medyo matulin-tulin na po diyan kasi medyo lumusong po tayo diyan tapos after po ng lusong na 'yan, malalaman niyo uli ahon na naman po, bana-banayad lang po pero pataas po ng pataas yung ahon diyan. Sabi ko sa inyo magsasawa ho kayo kaaahon diyan. At ayan po yung magagandang view diyan na madadaanan niyo, yung iba po hindi ko po nakikita na pinakita diyan, hindi ko nakunan siyempre naglulusong din ho tapos marami hong truck na umo-overtake sa inyo kaya nakakatakot magbitaw ng manibela, hindi ho safe. Ay magaganda at wala akong sasakyan lang po ako nakakuha ng video. At ayan po yung sinasabi ko sa inyo, napakataas po yan. Highest point po ang pupuntahan namin, diyan ho sa Atok Benguet. At ayan po yung sinasabi ko, napakalamig po diyan. Kung magra-ride ho kayo diyan, magdala na ho kayo ng jacket. At ayan po, pahinga lang po ako diyan, inaantay ko po sila. Siyempre, medyo malapit na ho kami diyan, lampas na ho kami sa kalahati na 'yan. Siyempre pag-iingat lang po, hindi naman po puwedeng kumuha ng video ng nasa bike at medyo palusong na tapos so ang dami hong mga sasakyan na panay overtake, yung mga kargada na mga nagmamadali sila, yung mga elf na ano siyempre magpapakita po bida diyan, ayan po nilalamig pa rin po ako diyan pero nagpalit na po ako diyan ng jacket. At ayan after po ng pahinga na nakakasama ko na sila dire-diretso na po uli kami. At ayan po sa haba-haba ho po niyan, nakatikim din ho kami ng konting lusong diyan. Konting-konti lang po 'yan tapos ahon na po uli.
Tapos after po nun, ayan po, nakita niyo po yung cloud na yan. Napakagandang tingnan po niya kaya tumigil po ako diyan kahit kapapahinga lang po namin para kulang ko lang po ng video yan. Siyempre po natutuwa po ako, nalalapit na ho kami sa ulap. Ibig sabihin napakataas na ho ng aming nira-ride, mga ka-JT sa Kalam. Kaya po ayan, after po niyan, siyempre niyaya ko na po sila, dire-diretso na po ulit tayo niyan sa Bontoc Road na yan. So, wala ho kayong makikita diyan kundi kalsada, bundok, tapos yung ulap na magandang-maganda na nakaano sa ano, sa bundok. Tapos po sasakyan, sunod-sunod po ang mga truck diyan na pangarga tsaka motor. Tapos ayan po, ayan ho, nag-aahon na ho kami. Medyo matarik-tarik na po yung ahon na yan, hindi ko alam kung anong grade yan na yan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo na medyo may kataasan po na yan. Medyo masarap naman po kasi malamig, hindi kayo ano, ayun nakita niyo po yung truck na sinasabi ko, puro kargado po yan ng mga ayan, ayan o, namimina po sila. Siyempre nag-iingat po tayo. Ayan, pakita naman po uli ang JT sa Kalam. Basta pag ho kayo nag-ride diyan sa Bontoc, ingat-ingatan po natin lahat ng sasakyan. Kung maaari tumabi na kayo para hindi kayo masagasaan. Ayan o, siyempre pahinga, inantay ko po sila diyan. Siyempre drone lang muna mga ka-JT sa Kalam. Akala mo drone talaga, tumatakbo lang naman ako diyan. After po niyan siyempre pakita naman po ulit bida, diretso lang po kami diyan. Ride lang po kami diyan. Ayan po, ahon-ahon ho uli yan, hindi ho kayo magsasawa sa ahon diyan. Yung ahon na magsasawa ho sa inyo, siyempre kinaya naman po, hindi sinukuan, talagang tinapos namin po yan. Tapos after po na yan, ibig sabihin ho niyan na napataas-taas na ho ang kalsada na yan, lagi na hong paahon yan. Ang haba ho niyan, kayo na ho maiinip diyan, sinasabi ko sa inyo. Siyempre pakita ko yung view diyan. Nakita niyo po walang sasakyan, kaya nung nagkasasakyan binalik ko po yung camera ko, hawak po sa manibela. Tapos ayan po, nakita ko pong lumingon muna po ako sa likod niyan at walang sasakyan. Tapos siyempre balik na po hali sa kalsada. At ayan po siyempre wala na naman huling sasakyan yan. Ayan po yung sinasabi ko, magandang view po, oh. Lalampasan po namin yan, yung kabila ho niyan kay Wangud na sa Mount Pulag. Siyempre ayan, may mga ginagawang kalsada. Ayan po, may mga kasalubong po tayong mga sasakyan. Tumabi po ako diyan siyempre, tapos ayan nagpakita po ako diyan, nilalamig na po ako diyan. Ayun after po nun, ayan po, 'pag nakita niyo po yang half ano na yan, half tunnel na yan, ibig sabihin po niyan ay nalalapit na ho kayo sa Atok Benguet, mga ka-JT sa Kalam. Layo-layo na po kayo at after po niyan, konting lusong yan tapos ahon na naman ho uli. Ayan po siyempre, ayan na yung half, sinasabi nilang half, tunnel na papuntang Atok Benguet. Ayan, tumigil po muna ako diyan. Siyempre nagpahinga, inantay ko po sila, Pinsan Chino at si Pinsan Elmer. At nauna lang po ako sa kanila. Siyempre, lakas-lakasan po tayo para hindi po sumuko, hindi makitang tumutukod. At kaya po ako tumigil diyan, siyempre medyo umano yung aking tiyan. Meron po CR diyan. Ayan po. Pinakita ko po yung half tunnel na po yan. Nakalampas po ako diyan. Diyan po sa half tunnel na yan, merong CR. Kaya medyo nagpahinga po ako diyan. Baka mamaya samain tayo kasi kumain tayo kagabi. Alam nyo na, mga rider, yan ang pinag-iingatan. After po nyan, dire-diretso na po uli kami dyan. Dumating na po silang dalawa. At ayan po, anli ahon na naman po yan. Magsasawa na ho kayo sa pag-ahon dyan. Basta tis-tis lang, mararating din nyo rin ho yung Atok. Napakasarap naman pong ahonin yan. 50 kilometers mahigit. Siguro mga 5 to 7 kilometers lang yung walang ahon dyan. After po nan, ayan naman po makikita nyo, napakasarap na sa paningin. Ayan, kahit ang init na po dyan, baliwala. Siyempre, kaya po ako nakakuha ng video dyan. Ulitin ko po sa inyo. Wala pong sasakyan, kita nyo naman po. Nag-aahon po tayo dyan. Kaya medyo, ayun, movertake ko sa akin. Tapos baba ko na yung camera. Tapos ayan po, nagpakita na po uli ako. Pinakita po lang sa inyo yung view. Malapit na po kami dyan sa Atok. Ayan, siyempre, naghanap lang ho kami ng kainan dyan. Wala ho kami makakainan, mahanap na kainan ng Pinsan Gino. At after po nun, siyempre, magpapakita naman po ulit ang bida dyan. Ayan na po, munisipyo ng Atok. Nandyan na ho kami, dyan na ho kami kumain ng tanghalian. Napakasarap po ng ng adobo. Tapos yung kanin ho nila,
mas marami pa sa order mo yung pag umorder ka ng extra rice, dalawang kanin, no. Napakabait po nung tinderang kininam diyan. After po nun, siyempre pahinga lang, tapos diretso kami ng highest point na sinasabi. Ayan, 2 to 3 kilometers pa po yung ni-ride namin. Ayan po, nakikita nyo po yan. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Makikita nyo po dyan yung Mount Pulag. Lahat po, nandiyan na po kami. Tanaw na po namin yung bahay. Hindi naman po bahay, yung baryo ni Wang Od. Tapos after po nun, ayan na po yung highest point na sinasabi ko. Ayan po, nagpa-picture po ako dyan. Tambay lang po, pahinga. Tapos, punta ko dun sa view deck. Tapos tanaw na po dun yung Mount Pulag, tapos si kuya, ayan, nasa gitna, iwas na lang po tayo. Busy po dyan yung kalsada na yan kasi marami yung mga turista. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Yung pong may ano na yan, yung parang usok na yan. Ula po yan, dun po yung Mount Pulag, yung kay Wangod. Medyo malayo pa ho, dire-diretso pa yung kalsada dyan. May daan dyan, tapos dun sa kabila. Ayan po, highest point. Pumunta po ako dyan sa loob para makita po yung magandang view. Marami pang mga souvenir diyan pero hindi ako kami bumili ng souvenir, siyempre naka-bike lang tapos magbabas. Ayun po yung ginagamit namin, pinagbabawal na teknika. Ayan po, ayun yung pinakita ko na po sa inyo. Ayan po yung Mount Pulag, yung may mga usok-usok na yan na ano yan, alapap cloud in English. Sorry po, tao lang, medyo mahaba na po yung nasasabi ko. Kaya ayan, siyempre, hanggang dyan na lang po tayo mga ka-JT sa Kalam at magpapakita na tayo, babos mga ka-JT sa Kalam. Unlock